clinic. Kasi meron siyang check-up sa audiology. Yan, oh, parang pimple mo una, tapos yan, nagsulat na siya. What is that, Alex? Kasi lagi niyang ini-scratch. Okay, you ready, Alex? To see a doctor? Nasa bus kami ngayon. Smile! Smile! Good job! Yeah, they do. It's not. Sometimes it's hit and miss with her and Jack. Jack's been better since Next stop is Moorside. So, nandito po kami ulit ni Alex sa bahay. At dapat nasa nursery na siya. Kaso, ang nangyari, talaga namang nagwala si Alex. Nagwala ng sobra-sobra. At sabi sa kanya, sa amin pala nung key worker niya is, sabi niya, kung gusto ko daw, iswap na lang yung day to day sa Wednesday. Kasi wala naman siyang nursery usually no Wednesday tsaka Thursday. So sabi niya, kung gusto ko daw na iswap na lang yung Monday to Wednesday or Thursday. Sabi ko, sige, Wednesday na lang. Kasi medyo lugi din naman kami today dahil late na. So magto-12 na. So, pipick upin ko na rin siya ng 3:30. So, sayang din, mga 3.5 hours lang, diba? So, sabi ko, sige, swap ko na lang din. Dahil, para mahaba-haba din yung time ni Alex sa nursery. Yun nga, sobrang, ayun na siya, oh. Nag-i-spin. Sobra talaga yung, pagwawala niya kanina. Nandun na siya sa may sahig, nagwawala. Sabi pa niya, no nursery! Oh, no nursery daw. Sobra yung pagwawala niya na humihiga na siya, tapos pinoprotektahan ko yung ulo niya kasi malapit na siya maumpog dun sa wall. So, sa may pinto banda. So, yun. And then, pumasok na ako dun sa room para pakalmahin siya, pero tinatry nilang pakalmahin siya, pero ayaw niyang kumalma. So, ang ending, ayun, nag-decide na lang ako na dalhin siya sa bahay. Anyway, aalis din kami ngayon kasi mag-grocery ako and I have to be back by 1 o'clock dahil meron akong phone call appointment. So, alis na kami. Kakain kami sa labas ni Alex. And, yes. Dito na kami ulit sa bahay. Galing kami ng, Tesco. Tapos, saktong-sakto talaga. Na-miss ko yung parcel. So, meron kaming ganito. Yung something for you, I miss you card. Ganyan. Anyway, order kasi ako ng adhesive tape para dun sa webcam. So, tsaka suction. Medyo importante siya. Medyo urgent pala siya, ibig ko sabihin. So, I think i-deliver siya bukas. Yun ang sabi dun sa card. I-deliver daw nila bukas. And kakabalik lang namin. So ang time is 12:58. So may time pa ako. 12:59. Meron pa akong 1 minute for my call. Kung eksakto siyang tatawag. So mamadali talaga akong bumili. Nagpunta kami ng Costa kanina, parang mga 12:30 lumabas na kami. Kasi sabi ko, mag-ano pa ako go-grocery. So, ito yung mga pinamili ko. I think tatawag na rin siya anytime soon. Yung hand wash. And, meron ako laging hugasan dito. Ito yung malinis na, so kailangan ko siyang, put away. Lagay sa cupboard. Tapos, yan naman yung mga hugasan, mga labahan. Ito yung mga labahan na inihian ni Alex kasi nagpapati-train nga kami. So, wala siyang napi. And, few more minutes. Siguro tawag na rin yun. Pero, ito yung mga pinamili namin ni Alex. At, i-arrange ko na muna siya.
And hopefully, maging okay yung call. Okay, tapos na yung call. Medyo na nosebleed ako doon. Grabe. Siguro kung... yung accent niya napakabilis kasi niya magsalita. Tsaka yung accent niya medyo mahirap intindihin. Siguro kung... Oh, you want another one, Alex? You want another brioche? Naku, habang may kausap ako sa phone. Ito, kinuha niya. Kasi gusto niya kumain ng brioche. Anyway, so sabi ko nga, parang... Tama ba yung mga pagkasagot ko? Siguro may dalawang question doon na parang sinabi ko lang, okay. Ay nako, my goodness. Kasi merong parang 4 questions na pinaulit ko sa kanya. Kasi nga, ang bilis niya talaga magsalita na hindi ko maintindihan. Anyway, so pinaulit ko. Tapos meron doon, parang yun nga, two questions na parang, hindi ako sure kung tama yung dinig ko. Pero sinabi ko lang, yes or no, parang gano'n. Naman akong sinagot. Goodness, tama ba yung ginawa ko? Dapat siguro pinaulit ko din yun. So, yung call ko na yun is actually para dun sa school transportation ni Alex dahil malayo kasi yung school niya biruin nyo, 4 years old pa lang siya. Tapos, ang school niya this coming September, mga 20 minutes drive. So, kung lagi ko kasi siyang dadalhin doon, I mean, balikan na susunduin, hatid sundo, talagang aabutin ako ng 2 hours. 1 hour papunta, pabalik, another hour. So, mga 4 hours in a day. Parang ganun yung mako-consume ko kung balikan akong maghahatid sundo sa kanya. Kasi may traffic. Dahil peak hours yung school niya. So, ma-traffic yun dahil na-try na namin before. So, inabot kami ng 1 hour with traffic. Pero kung walang traffic, 20-minute drive lang talaga siya. And, so, meron dito sa government na para sa mga special needs kids na binibigyan nila ng transportation, ano ba tawag dun? Parang free transportation. So, pipick upin siya, tapos ihahatid din siya dito. So, bago nila i-process yun, ang dami niya munang questions sa akin. Like, for example, kamusta si Alex sa bus, kung umiiyak ba siya, like kung matraffic, umiiyak ba siya, tapos dumudura ba siya, nagpo-pull ba siya ng hair, tapos pag meron daw lost items, kinakain ba daw niya, or medyo ayaw ba daw niya nung reroute. So, let's say, meron kang specific way, tapos nag-reroute yung driver, magagalit ba siya? So, maganda yung mga questions nila kasi, yun nga, hindi lahat ng bata, 'di ba, may okay sa ganun, sa mga changes, kasi marami silang mga routine. So, pagdating kay Alex, hindi naman napakahirap niyang i-travel. So, okay siya sa mga changes, like, let's say, change daw ng driver, okay ba daw siya? So, sabi ko, yes, okay naman siya. Change ba daw ng assistant, okay ba siya? Okay naman. Tapos, yung tinanong din kami kung may parking space ba daw sa harapan ng bahay namin. Sabi ko, meron naman, yung ganyan. So, maraming questions na I think valuable talaga na malaman para ma-pick up siya. So, hopefully, ma-approve kami. And malaki naman yung chance na ma-approve kami kasi talagang malayo talaga yung place. Kung tatanungin nyo bakit doon siya napunta sa malayong school na yun, kasi hindi namin gusto yung school dito, or hindi actually siya fit doon sa school dito na merong resource provision. Ang ibig po sabihin ng resource provision, meron silang, iba, regular school, tapos meron silang room specific for special needs kids. So, yung room na yon medyo hindi okay kay Alex. So, hindi siya fit kasi he doesn't understand instruction. So, non-verbal pa rin siya. I-consider pa rin natin siyang non-verbal kasi hindi niya ma-express yung kanyang needs.
At yung nakuha naming school, yung binigay sa aming school, malayo. Tapos napunta na rin namin yun, mas okay siya compared dun sa school na malapit dito sa bahay. And yun, pumayag na rin kami. Pero wala kasi kami masyadong choice. Kaya sige na lang. What is it? Ayan may gusto si Alex. Tapos hinahawakan niya yung kamay ko. Tapos ano niya. Parang hindi niya sinasabi kung ano yung gusto niya. Pero tinuturo niya. What do you like? Hindi po sanay yung anak ko sa camera. Hindi na siya sanay kasi hindi na ako nagaganito. Hindi na ako nagbablog. Kaya ganyan. Kalat po ng bahay natin. Alex? Kasi dami natin yun. Lalabahan namin. So, okay. Alex, what do you like? No, ayaw na niya. So, yes, my love. This one. Plus, wait a minute. 4, 5, 6 plus 3, 2, 1 equals? What's the answer? Equals? 456 plus 322 equals? You already know the answer. Equals? Na-memorize na kasi niya yun. Anyway, ito yung mga pinamili namin. Konti lang kasi nga sabi ko, baka malate ako. Kailangan bumalik ako dito sa bahay ng 1 o'clock. Para sa call dahil mahirap na pag nasa labas, baka hindi kami lalo magkaintindihan at ang hirap-hirap ng kanyang accent. So, bumili ako ng raspberry kasi mga berries, favorite po yan ni Alex. Bumili din ako ng mangga. Mahal ang mangga dito. At ito nakakatuwa tong itlog nila. Brown and white. Usually talaga yung mga itlog dito, brown. Sa atin, di ba, white? Pero lately, may mga nakikita na akong white. Hindi ko alam kung ano bang nangyari. Nakarating na ba dito yung mga manok natin? Kasi puti na yung itlog nila. Kaya, nakakatuwa. Anyway, bumili din ako ng salmon. Yan ang aking imimix para sa pagkain ni Alex na, ay naku, ang hirap-hirap pakainin talaga ni Alex. Pihikan. Hindi siya katulad ng mga bata na pihikan dahil ayaw lang talaga nila nung taste or ganun. Basta yung ganun. Yung kay Alex kasi, ayaw niya ng texture, ayaw niya ng itsura. Yung ganun. So, kaya nahihirapan kami kasi meron siyang mga sensory issues. Anyway, bumili din ako ng porridge na iba kasi to sa ganito. Ito kasi kailangan, itong porridge na to, porridge oats, oatmeal sa atin, kailangan tong i-microwave or ilagay sa pot. Ito naman, is instant. So, pagka nagmamadali ka na, ganun. Parang sobrang tamad pa din nasa bahay na nga lang. Bumili na rin ako nito kasi may golden syrup, matamis siya. Tapos yung tissue, puff pastry ni Alex na pagkamahal-mahal sa Tesco. Kaya next time na kami bibili sa Aldi. And ayun, peanut butter. Ayan, sarado naman. At yun lang yung pinamili ko dahil mamadali kami. Ay, meron pa pala. Wait. Bumili din ako nitong card. Diba? Easy Peel label. So, magpa-Father's Day na, diba? Basta natin. Social nung card, no? Yung card na sa box. Ngayon lang ako nakakita ng card na nasa box. So, ayan, Father's Day card. Yun lang naman. To a special dad with love on Father's Day. You do so much for others all year round. Today's for you to spend however you like. Happy Father's Day. Ayan. So, meron tayong pa-post. Ano tawag ito? Message. Post it. Parang ganun. Yan. Ang cute lang.
Actually, nagbago nga yung plan ko kasi nga si Alex ayaw na niyang magstay dun sa nursery. Sabi talaga niya, no nursery. Galit na galit siya. So, easy pill to, pero anyway, ang plano ko sana talaga is sasaglit ako dun sa paggawa ng nails dahil ang haba-haba na ng nails ko. Kumbaga, yung tubo niya, mahaba na. Oh, 500 times 1 equals 500. What's next? 500 times 2. Do you know the answer? Let's see if you know the answer. No! That's wrong. So guys, that's it. It's 7 o'clock na. 7:30 actually. Pero maliwanag pa po sa labas. Ito po yung yan. Maliwanag pa. Diba? Matutulog na kami ni Alex soon. Oh, kiss mommy. Give mommy a kiss. Oh, hug na lang daw. How about kiss on the lips again? Kiss on the lips. Yan na siya kasi may camera na. Okay. I'll see you tomorrow.